Ang tipo kong negosyo. Ang tipo kong negosyo. Mahahanap mo rin ang iyong perfect match, ang negosyong magsisilbing inspirasyon sa iyo at makapagpapaunlad ng iyong kabuhayan. Hindi lang door number 1, number 2 at number 3 ang magbubukas para sa iyo dahil samut-saring business ang matutuklasan sa Ang Tipo Kong Negosyo. Kung saan ka pa naghahanap ng business. Yes, magandang umaga. Welcome po sa programang Ang Tipo Kong Negosyo. Ito po ang inyong lingkod, Thelma Dumpit. At syempre, ay, wala pa lang aking syempre na partner. Oo. Meron tayong equally attractive na partner. Di ba? And loyal and dedicated. Ayan, si Miss Josette. How are you? Okay naman, Miss Thelma. At magandang umaga din po sa ating mga taga-subaybay. At sa ngalan po ng ating kasama dito sa Master Control, si Lita de los Santos, at sa ating mga transmitter engineers, samahan niyo po kami ni Miss Thelma hanggang mamayang alas 9. That's right. At as usual, partner, punong-puno na naman ang ating programa at pag-uusapan natin ngayon yung bang mga social enterprises. Alam mo ba kung ano yun? Yes. Alam mo kung ano yung social enterprises? Yung mga nagne-negosyo na may puso. Ayun. Kasi yung ibang mga negosyo, di ba? Puro, ang iniisip nila, puro profit. Yun. Pero, hindi nila naiisip na kapag sila ay may itinatabi para sa mga komunidad, di ba? Parang nagkakaroon ng konsyensya, nagkakaroon ng puso ang negosyo. At the same time, dumadami din yung kanilang mga kliyente dahil dun sa ginagawa nila. Isang Ayun. marketing tool na rin yan ngayon, hindi mo ba alam? Ang pagkakaalam ko kasi, Miss Thelma, Oo. yung mga, sa bagay, mga malalaking mga corporations, meron sila yung social responsibility. CSR, oo, corporate social responsibility. Oo, na talagang namimigay din sila doon sa mga nangangailangan. Correct. But ngayon, malaki ka, kahit hindi ka pala malaki, kahit maliit ka lang na kumpanya, pwede ka na ring magkaroon ng CSR dahil ikaw mismo ay tatawaging isang social enterprise. Anyway, meron tayong panauhin at pag-uusapan niya itong napaka-laganap na G-economics. Ito yung talagang nagpa-practice ng social entrepreneurship. Kausapin natin ng ating panauhin, walang iba kundi ang Enterprise Director ng G-economics at isa ring social entrepreneur, si Miss Rose Cabrera. Good morning, Miss Rose. Hello. Hello. Hi, good morning, Rose. Hi, good morning. Yes, welcome to the program. Live po tayo sa Radyo ng Bayan and Business Radio. Anyway, we've been hearing about the good things about G-economics, but how did this start? G-economics started kasi we're all volunteers of Gawad Kalinga, the founders of G-economics. There are 5 of us women. Yes. And Tony Meloto, who is the visionary behind Gawad Kalinga, brought us together because he felt we could do something more as far as our volunteering for Gawad Kalinga is concerned. And tama-tama that time, GK is entering the social artistry phase. Mm-hmm. So he challenged us to come together and do something to really help develop social entrepreneurs who will work with Gawad Kalinga community. Okay. Maybe you can tell us, ano ba yung mission or vision of G-economics? Our vision really is very much in line with the Gawad Kalinga mission. So we want to see a prosperous Philippines where no one is in need and no one is left behind. And our mission is to raise a new generation of producers. So our goal is to find and support social entrepreneurs who will produce world-class products and services in partnership with our GK communities. I see. So that's very nice, and it's aligned to the President's inclusive growth, ano? Yes. Yung sinasabi ninyo na a prosperous Philippines where no one is in need and no one is left behind. Walang maiiwanan. Di ba, partner? Josette? Totoo yan.
yung no one is left behind, ibig sabihin yan, sa amin din sa DTI, ang pinatutupad namin dyan kasi, kailangan maramdaman kayo. Kung hindi kayo nararamdaman ng tao, hindi kayo effective. So, in the same manner, dapat yung progreso, hindi lamang nararamdaman ng mga nasa taas, hindi ba, Miss Rose? Yes. Dapat nagtitrickle down yan. Mhm. Okay, so paano ninyo pinatutupad yung objectives ng Gawad Kalinga o nitong G-Economics? Well, primarily, we really try to engage social entrepreneurs. So, those who are already inclined into business, Oo. and parang make it easier for them to facilitate their entry into GK. So, kunyari, mag-hire sila ng mga workers, Oo. or they need to subcontract part of their production process to somebody. Then, we try to set it up so that they can do it with our GK residents. So kayo yung nagmamatch dun Parang sa mga ganun, yes, pangangailangan facilitator, yes. ng isang kumpanya Mm-mm. at yung mga human resource available sa mga komunidad. Mm-mm. Mm-mm. Tapos, paano, ano yun? Sinusweldohan sila o merong hatian sa profit o papaano? Iba-iba kasi yung models because there are different entry points to economics. No? Pero one of the classic examples we do, because sometimes, we have a partnership with Accenture with their Skills to Succeed program. So they gave us a grant to train people. And so what we do to show our support for the entrepreneurs who are willing to engage the GK communities, we help put together the training program for them. So kunyari, meron kaming isang entrepreneur, it's a bamboo bike company. So they make bamboo bikes. So that's an example of an innovative Philippine product talaga. So to support them, we put together potential trainees from GK Sitio Paho. Tapos, we use the Accenture grant that we got to fund the training program for 30 residents. So, and then Kawayan Tech, the company, they came in, they trained the people, and then they ended up ordering from them, bamboo bike frames, ganon. So, that's one example of how we put people together. Kasi parang for an entrepreneur, di ba, usually you spend so much in training, ganon. So, medyo ang advantage if they engage with economics. So, libre itong training na to, Rose? Yes, ang nangyari ganon. But then, libre siya in a sense na they didn't have to front, to put out the money up front. Pero, like the beauty of this particular model, bumalik rin sa economics yung pera. Kasi when they bought the bike frames, na nagawa nung resident, binayaran din nila yung kami, economics. So parang nagkaroon kami ng revolving fund. Ayun. So nagagamit namin naman siya again to another. Yun na nga tatanungin ko, where do you get your funds to Iba-iba. Yeah. So like for example, yun nga, we have this corporate partner na talagang may programa sila for, they call it Skills to Succeed. And they really just fund training. So, ayun, we got funds from that. And then, last year we won a grant. May competition, yung Think Big program. Parang foundation din siya based in the US na nag-ano sila from where? Sa Boston. It's the Fisherman Foundation. Competition sila ng most innovative solution to poverty. Isang tanong na lang, Rose. Yung mga interesado na maging social entrepreneur o yung baka itong partner ko na si Josette, may balak na umpisahang negosyo, social enterprise, paano sila makakahingi ng tulong sa inyo? Just contact us. We have a Facebook page and a web page. Or email us info@economics.com, and we'll sit down with them, see what kind of business they have and what their needs are, and then we'll try to facilitate something. Okay, so do you have any numbers, cell phone that they can call? They can call landline 718-1738. 1738? Yes. Okay. No cell phone, so they can text? Pwede rin, eto here they can call our enterprise coordinator, 0917 Yes. 555-7343.
7343. Yes. Okay. So thank you very much, and please update us of any activities or events that might be of interest to the public. Yes. Just one more thing, because we're opening one of our newest social enterprise, Mabuhay Rest Stop. It's going to be in Rizal Park. Where is Very this? exciting. Rizal Park. Rizal Park. Yes, it's a social tourism enterprise. Okay. So, opening on December 8th, we have exciting shows and tours. So, we hope your your listeners will Yes. visit and drop And by. again, your Facebook page is Geekonomics. Geekonomics. Yes. Okay, thank you very much at mabuhay ang Gawad Kalinga. Salamat. Okay. Okay, yan po ang ating napakinggan si Ms. Rose Cabrera. ng Geekonomics. Magbabalik po tayo sa ilang saglit. Philippine Broadcasting Service, Radyo ng Bayan, nationwide, sa Metro Manila, DZRB, Radyo ng Bayan, DZSR Sports Radio, DZRM, Radyo Magazine, DWBR-FM Business Radio, at Overseas Radio, Radyo Pilipinas. Radyo ng Bayan Luzon, DWBT Batanes, DWPE Tugigarao, DWFB Lawag, DZRK Tabuk, DWFR Bontoc, DZEQ Baguio, DZAG Agoo, DZMQ Dagupan, DWRS Tayo, DWLC Lucena, DWRB Naga, DZVC Virac, at DWRM Palawan. Radyo ng Bayan Visayas, DYOG Calbayo, DYES Borongan, DYSL Sogod, DYLL Iloilo, at DYMR Cebu. Radyo ng Bayan Mindanao, DXJS Tandag, DXBN Butuan, DXRG Hingoog, DXIM Cagayan de Oro, DXSO Marawi, DXRP Davao, DXMR Zamboanga, DXSM Holo, DXDC Tawi-Tawi, at mga satellite stations sa buong Pilipinas. Philippine Broadcasting Service, Radyo ng Bayan, nationwide. Achy Breaky Business. Okay, and we are back to the program. Welcome po ulit dito po sa Ang Tipo Kong Negosyo. Ito po ang inyong lingkod, Thelma Dumpit Murillo. At syempre, ang aking partner ngayong araw na ito. This is Josette. Ayan. Napaka-formal mo naman. Ano ka ba? Nag-a-apply ng trabaho? Ikaw talaga, Josette. Iniisip ko kasi itong social This is Josette. entrepreneur. Oh, yun. Anyway, kanina, December 8, nabanggit ni Rose Cabrera ng Geekonomics, magbubukas yung Mabuhay Rest Stop, which is a social tourism enterprise. Okay? So, ngayon ang makakausap natin, isang entrepreneur. May-ari talaga siya ng isang social enterprise. Okay? So, aabangan natin yan. O, nandyan na ba? Andyan na. Okay. Ang galing talaga ni Mariela. Ang bilis. So, eto na. Kausapin natin ang ating pangalawang panauhin, isang social entrepreneur, Mr. Benjamin Abadiano. Magandang umaga po, Mang Benjamin. Magandang umaga din po at saka sa iyong mga tagapakinig. Yes, welcome po sa programa. Live po tayo sa Radyo ng Bayan and Business Radio. Ngayon po, ano po ang ito pong Advo Cafe? Paano po ba nag-umpisa ito? Advocafe is a shortcut for Advocacy Cafe. Aha. Ang advocacy niya is really to help indigenous communities in the Philippines. At for the past 25 years, we've been doing development work for the IPs, and one of which is livelihood program. No? I see. Livelihood program and education. But you're not an IP yourself, no? No, I'm not. But Okay. I was a volunteer for the past 25 years. Okay. And I started working with the Mangyans in Mindoro. And right now we have about 97 schools all over the country. Sorry, Plus 9? 97 Ah, indigenous 97. schools. Plus the first indigenous college in the Philippines. Really? Yeah.
And that's why the ones running the Advocafe are also graduates of our college program. Saan po We're itong mga college na ito? Saan po yung schools? The school is actually located in Davao, but the students are coming from all over the country. Mm-hmm. Now, and exclusively for indigenous youth. I see. So, mga katutubo, no? May Oo, galing oo. sa Palawan, Mindoro, Benguet, Tarlac, Mindanao, no? All over Mindanao. So, ang dami nila doon, no? Iba't ibang tribo. Now, why did you think of putting up an Advocafe? Kasi, nung una, na-realize namin na sa dami naming sinusupport ng mga livelihood programs sa mga communities, ang isang mga ang problem nila talaga is marketing. Right, oo. And I've they seen may that have- when I went and talked to some Tasadays. Even if they have good products, but the problem is how it could reach to the consumers. Mm-mm. So yun yung una. So then at the same time naisip ko din sa dami naming mga community schools, isa sa mga tinitingnan how to help them help themselves. So ang livelihood program ay isa sa mga magiging daan. So we're thinking of putting up a marketing center where they could sell their products at the same time whatever they earn from this whatever they produce, it will not only help for their livelihood but also support the programs that they are running in the communities. So para bang hindi magiging dependent sa funding in running programs. So ito yung sinusunod ninyo na business model. Yes, that's why it's a real social entrepreneurship because 100% of the income is flowed back to the community in a form of basic services. Mm-hmm. We don't earn even a single centavo from it. Really? Yes, that's So how our are you commitment. able to manage your projects kung wala kayong funding? Kaya nga, yung kinikita sa Advocafe, yun yung ibabalik sa community in a form of basic services. So running the Advocafe should not think of how to enrich ourselves, but rather on how to improve the lives of the people in the communities. Yeah. So it's not enriching yourselves, but enriching others. Yes. Ba? Pero it's not bad to earn. Di Yeah, ba? but ang objective talaga niya is to earn to be able to help. Yun lang ang pinaka-objective, wala ng iba eh. Okay. Oo. Partner, may tanong ka ba kay Mr. Abadiano? Yes sir, gusto ko sanang itanong sa inyo, yung bakit po yung mga IPs yung napili nyong gawing beneficiary sa inyong business? Kasi po, kung titingnan natin yung mga katutubo, ang hindi masyado binibigyan ng pagkakataon, no, ng iba't ibang, lalo ang gobyerno man, at saka iba't ibang grupo. So, nakita namin na yun yung pinaka-focus na kailangan titingnan. How can we help these marginalized communities? Kasi meron ng tumutulong siguro sa mga PWDs, di ba? Marami na. Oo, Marami. so yung IP, kulang na kulang talaga yung tulong Kulang sa na kanila. kulang. Although meron naman tayo, Mr. Abadiano, yung NCCA, di ba? At saka yung ating NCIP. Pero ang NCCA, their concern is just the art. It's not Yeah. really to help themselves improve their lives. Yeah, no, we Wala have the yun. NCIP. Ang NCIP naman, actually we're helping, in fact, I'm helping NCIP. Ang focus ng NCIP, it's really to help them secure their land. And, ang mandate for livelihood, hindi pa yan gaano sa NCIP. Mhm. So that's why NCIP is also inviting different organizations to help them respond to the needs of the IP communities. Mhm. Ang laki-laki ng pangangailangan and ang pinakauna dyan ng lupa. I That's see. why the NCIP is focusing on securing the land of the IPs. At sa inyo naman po yung inyong focus itong mabigyan sila ng ikabubuhay. And education. In fact, we started with education. And that's why we are running a lot of schools all over the country, plus the college exclusively for them. Now, we realize that education is not enough. There has to be concrete development programs that would really help them improve their lives. Yon. At saka kaya nga, yung... Ibig sabihin ba, Mr. Abadiano, kayo ay nagtayo ng isang korporasyon Yes. na isang and the social foundation. enterprise? Oo. Okay. At ito yung Advocafe Incorporated. Yes po. Okay. Ang nagpapatakbo din yan, mga katutubo din.
Lahat sila, okay. yung crew, yung bakers. Ano ang binibenta ninyo? Tsaka mga presyo naman, affordable ba? Very, very affordable. Kaya nga yun yung plus factor ng shop kasi you're able to enjoy the food that you buy from the shop. And yet you're able to help others without extra costs. Kasi kinakain mo yung tinutulong mo. Halimbawa, yung bibili ka ng breakfast na worth 65 pesos. It's very affordable. No? Now, where do you source your raw materials? For example, the coffee, we're getting it from Mindanao, from Mindoro, from the Mountain Province. All are coming from the IP communities. Because that's our mandate also. We will only sell products that are produced by the indigenous communities. Okay. Well, we wish you luck, and I hope you really succeed in your targets of opening up 10 branches. Yes, that's from our target. 10 branches all over the country. Okay. Even more. Yeah. So, ang inyo pong huling pananalita o panawagan sa ating mga tagapakinig na siguro mag-patronize ng mga Oo, lalo na yung pagbili nila ng honey na galing mismo sa forests. These are not cultured honey. No? Honey, not cultured honeybees, but honey produced by wild honey. Wild honey, no, from the mountains. Yeah. From Mindoro, from Palawan, and other communities. And it's also promoting health food. Diba? So, Kasi dapat makita na natin yan dito sa Metro Manila. Opo. Meron po tayo sa Malate at sa Mindiola. Great! So, i-plug po ninyo sa doon. Opo. Nandoon po sa Ramon Magsaysay Commercial Complex sa harap po ng Land Bank. At yung isa naman doon sa Mindiola sa Holy Spirit College. No? At malaking bagay po yung pag-support nila sa Advocacy kasi nagiging bahagi din sila sa pag-respond doon sa pangailangan ng mga katutubong kabataan. At magkano po ang naneneto o kinikita sa isang buwan? Sa isang buwan, mga around 450,000. Wow! Yeah. Malaki pala! Opo. Oo. Sige po. So, siguro bibisita kami dyan sa Malate. Opo, sa Malate po, punta kayo. At Okay. makakasalubong nyo din yung mga katutubo doon na sila nagpapatakbo ng negosyo natin. Thank you very much, Mr. Benjamin Abadiana. God bless your soul. Thank you so much. Yan po, ang inyong napakinggan. Si partner, ang laki pala lang kita nun. Oo, Abay. 450,000. Oo, mali yata ang pinasukan natin. Mag-social enterprise na rin tayo kaya. Oo, at saka yung malaki ang tulong nun sa especially sa ating mga katutubo all over the Philippines. Correct. So, tayo na at mag-social enterprise. Yes. Pinoy, saan ka man naroon, pinag-iisa, sama-sama, mas pinalakas at pinalawak, panalong-panalo pagkat konektado, saan mang sulok ng mundo. Pinoy, konektado ka. Saan mang sulok ng mundo. 7,100 islands, one Philippines, one network, PBS. Kakaisang puso at isipan, padama mo, konektado ka. Sabay-sabay nating tahakin ang tamang daan. Makiisa, konektado ka. Saan mang sulok ng mundo, Pinoy,
Savings all my love for you. Ang oras po natin ay alas 8:37 na. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating programang Ang Tipo Kong Negosyo. Okay, at sa pagkakataon po ito, partner, kanina nakausap natin yung taga-Gawad Kalinga o G-Economics. Pero hindi lang naman sila ang organisasyon na nagpapatupad ng social enterprise. So, isa pang nagpapalaga. Hello, Director Tito, I love you. Congratulations to your investiture. Kanina pa siya sumisenyas. So, ang isa pang organisasyon, partner, Yes. ay itong Soroptimus International. At sa pagkakataong ito, ating kakausapin ang Livelihood Project Chairperson ng Soroptimus International of San Juan, si Miss Baby Ocampo. Dahil meron silang, tanong natin, ano ba yung mga pinatutupad nilang livelihood projects sa Soroptimus? Good morning, Ma'am Baby Ocampo. Good morning, Miss Thelma Dumpit. Yes, ma'am. How are you po? Okay, listening to you. Well, thank you for joining us and finding time this morning. Yeah, my pleasure. Opo. Nais lamang po naming itanong. Unang-una, ano po ba itong Soroptimus International? Ang Soroptimus International ay isang organisasyon o samahan ng mga professional and business women na naglalayong pagandahin o i-improve ang buhay ng mga babae at mga batang babae sa lokal na komunidad sa buong mundo. At isa riyan ang Soroptimus International ng Philippines Region, na kami naman ay member under the Philippines Region. Okay. At ma'am, gaano katagal na po kayong miyembro ng Soroptimus? Ako ay, dito sa club namin, ako ay nag-member noong 2002. Opo. So, oo. I remember my mother, my late mother, Aida Dumpit, was a member of Soroptimus. Really? Yes, but hindi na ho, I don't remember what year that was, but she was involved with the Soroptimus, I believe. Anyway, dito po sa inyong committee, yung Livelihood Project, ano po ang mga pinatutupad po ninyo? Actually, kami, nung ako, masasabi ko tungkol lang sa aking term, 2008-2010. Opo. So, nag-concentrate ako sa livelihood kasi ang Soroptimus, may maraming mga adhikain yan. Pwede kang nasa education, nasa health, at livelihood. Interesado po ako dito sa Bags for Freedom. So, ang Bags for Freedom, actually, lilinawin ko lang, Miss Thelma, ang livelihood na project na yan, binigay muna namin primero sa Barangay 11, yung aming adopted barangay. Ang tinawag namin sa bags nila ay Bags for Life. Ang Bags mga for Life. Doon, oo, Bags for Life. Okay. Na ang mga naghahabi doon, mga housewives at saka mga out-of-school girls. Mm-hmm. So, tinray namin sila. After that, meron akong kailangan kay Mayor Gia Gomez ngayon ng San Juan. So, nagpunta ako doon at sinabi niya sa akin, baby, bakit ba, pwede bang ibigyan mo naman ng livelihood ang mga inmates? Di siyempre, apprehensive din muna ako, inmates. So, sabi ko, okay, we'll try. So, to make a long story short, after profiling the inmates, hindi naman lahat ng mga inmates mga mamamatay tao, no? Lalo na yung mga nasa city jail, ano pa lang yan custodial pa lang yan. So, nakita ko na karamihan sa kanila talagang ang sagot nila sa akin ay kahirapan ang nagtulak, kaya sila gumawa ng mga petty crimes. Opo, yung nakakahabag, ano po? Oo, medyo mabigat ng crime. So, sabi ko, bibigyan namin kayo ng livelihood program, pero kung sisipagan ninyo, makakatulong kayo sa inyong pamilya kahit na nandito kayo sa dormitoryo. O Okay. yun. Kaya tinawag na Bags for Freedom dahil kalayaan sa kahirapan. Yes. At saka kalayaan, pambayad nila sa kanilang kalayaan. Ay, ganun ba yun?
Dahil wala silang pampiyansa. Pampiyansa nila. Ah. And it's so wonderful to tell Yes. nila. It really is. I mean, this is something that should be replicated in all other cities, towns, all over. Ano yun? Ano yun? Sabi ko po, this is something that should be replicated in all cities and towns. Yes, yes. Kaya lang, alam mo, Miss Thelma, ang hirap lang kasi, ang funding kahit saan naman, yun ang pinag-uusapan, ano. So kami, nakikipartner lang kami kung sino may gusto. Actually, the club spends for all of these training programs. Pero ang pilot namin talaga, insofar as the jails in the National Capital Region is concerned, ang San Juan kasi ang aming club ay doon. Yes, sa San that's Juan. right. Okay, so unang-una, saan ho kayo kumuha ng mga trainers para sa paghahabi? Kumuha ako ng trainer na isa na binabayaran namin. Pagkatapos, siyang nagturo dito sa mga, sa mga inmates na to. Ang tawag pala natin sa kanila ngayon ay hindi na inmates, sa clients. Clients? Oo. Okay. Alright. So, ito pong trainer ninyo ay galing po saan? Ang trainer namin ay si Lulu Ocampo na nagtuturo din sa Smoky Mountain at kung saan-saan. Okay. Oo. So, ongoing pa po itong inyong, kumbaga, advocacy na turuan ito pong mga inmates or clients. Sorry. Oo, ongoing pa at nagbibiruan nga kami ng mga club members ko na nabalitaan yata na mas malakas ang kita ka ako dito sa loob ng jail. So, napansin namin sa statistics namin, pagka magpapasko, dumadami yung client. Ay, ma'am, saan po naman ninyo binibenta yung pong nagagawa? Sa palengke po? May mga, nagkaroon na kami ng mga, itong parang mga... Regular... regular. Ang regular dyan ay si Mayor Gia kasi merong national, may national program siya na balikatan sa kaunlaran. So, ang ginagawa niya, bibili ng balikatan ang mga bags na wala pang embellishment. Ang gagawin, lalagyan ng embellishment. Tapos, pinadadala kung saan-saang bansa. Particularly ang Singapore. Okay. Oo. Okay. Meron na din kaming mga napadala sa San Francisco. Wow, wonderful. Oo, at hit na hit nga doon sa San Francisco. At siguro gawa po dahil ito sa ma'am? Gawa po sa? Gawa sa papel. Papel? Oo. Hindi yung mga doy packs, hindi ba yung ginagamit nila? Plastic, doy pack? Hindi. Oo. Hindi, kasi environment friendly tayo di ba? Meron tayong So, puro recycled newspaper and magazine ang ginagamit. Okay. Well, congratulations po, Ma'am Baby, at we wish you all the best in your future endeavors. Ay, maraming salamat. Sana naman yung mga nakaranig dito, tangkilikin yung mga ng mga clients at sila'y bumili din. Okay. Well, thank you once again at muli po kaming tatawag sa inyo sa susunod pong mga araw. Salamat din, Thelma. Okay. Si Miss Baby. Bye-bye po. Have a nice day. Have a nice day too. Bye. Inyo pong napakinggan si Miss Baby Ocampo, ang Livelihood Project Chairperson ng Sir Optimist International of San Juan. Philippine Broadcasting Service, Radyo ng Bayan, nationwide, sa Metro Manila, DZRB, Radyo ng Bayan, DZSR Sports Radio, DZRM, Radyo Magazine, DWBR-FM Business Radio, at Overseas Radio, Radyo Pilipinas. Radyo ng Bayan Luzon, DWBT Batanes, DWPE Tuguegarao, DWFB Lawag, DZRK Tabuk, DWFR Bontoc, DZEQ Baguio, DZAG Agoo, DZMQ Dagupan, DWRS Tayug, DWLC Lucena, DWRB Naga, DZVC Virac, at DWRM Palawan. Radyo ng Bayan Visayas, DYOG Calbayo, DYES Borongan, DYSL Sogod, DYLL Iloilo, at DYMR Cebu.
Radyo ng Bayan Mindanao, DXJS Tandag, DXBN Butuan, DXRG Hingoog, DXIM Cagayan de Oro, DXSO Marawi, DXRP Davao, DXMR Zamboanga, DXSM Holo, DXDC Tawi-Tawi at mga satellite stations sa buong Pilipinas. Philippine Broadcasting Service, Radyo ng Bayan, nationwide. Philippines, one network, PBS. Para-paraan lang. Oh yeah! Good morning! It's Friday. Type na type po yung ano na yun eh. Anyway, nasa huling bahagi na po tayo ng ating programang Ang Tipo Kong Negosyo. At sa pagkakataong ito, na partner, na-interview na natin kanina isang social entrepreneur. Oo. Diba? Dalawang asosasyon na yon ng mga social enterprises, kumbaga, yung Advocafe. Advocafe, and yun yung then- social entrepreneur. Tapos Oo. yung GK Nomics kanina, si Rose, di ba? Tapos yung Soroptimist, katatapos lang. Yes. O ngayon, isa rin nating kakausapin ngayon, both social entrepreneur at namumuno sa isang social enterprise. Yes, Oh. yes. Yan. So, naku, tayo ay mapalad at ating pong makakapanayam ang co-founder ng Happinoy. Ano ba itong Happinoy? Kausapin po natin si Mr. Bam Aquino, ang susunod na senador ng ating pong bansa. Maganda pong umaga, Mr. Bam Aquino. Good morning po. Good morning po. Magandang umaga po at sa mga nakikinig po sa atin. Good morning po sa inyo. Thanks for finding time to join us this morning. And ano ba itong, una-una, ano itong Happinoy, Mr. Bam? Opo, actually, buti nga po na pag-usapan niyo na yung ibig sabihin ng social enterprise na yung Happinoy po, isa rin itong social enterprise. Tinayo po namin to noong 2006 at yung pinakapakay po nito ay matulungan yung mga pinakamaliliit na entrepreneur sa ating bayan, no? Specifically, mga sari-sari stores at mga local producer. Kasi ano po, nakita po namin na pagdating po sa mga sari-sari store, napakarami. In fact, yung number po niyan is almost 1 million na po ang tindahan, no? Ang sari-sari store po sa ating bayan. At nakita naman po namin na kung mag-isa lang sila, wala pong purchasing power, wala pong kakayahan na makipag-deal sa mga malalaking kumpanya. And sometimes wala pong nakukuhang financing, no? That's right. Opo. So nakita po namin na kung pwede lang po silang pagsama-samahin, i-organize, i-train ng sabay-sabay, bigyan ng mga ng tamang edukasyon sa tamang training program, i-link up po sa mga kooperatiba, mga microfinance group na pwede hong magpautang sa kanila, may kakayahan na po yung grupong yon, yung mabubuong grupo, na makipag-deal sa mga mas malalaking mga institusyon o organisasyon. So nakita po namin na... Paano Yes, po ma'am? ba yung napakaganda po nito? Paano po ba ang system? Paano mag-a-apply ang isang sari-sari store? O paano siya makakasama? Opo, well, unang-una po, kailangan partner ho namin on the ground yung organized group po nila, no? Hindi ho kasi pwedeng solo-solo, no? Or walk-in, no? Kasi po, in our case, we work with institutions, no? So, sometimes mga member ng microfinance partner namin, sometimes po, mga kooperatiba, kadalasan po, mga NGO, and in a few cases, mga local government units din po, no? So, pre-organized na po sila, kasi po, marami naman actually ang gusto magnegosyo sa ating bayan, no? Mga micro-entrepreneur. In fact, yung karamihan ng mga entrepreneur sa Pilipinas, micro po yan, no? Sila po yung 90% ng mga entrepreneurs po sa ating bayan, maliliit. Pero itong maliliit, ito rin yung nangangailangan ng tulong. That's Whether right. it's financing, training, or kung ano pa po, mga iba't ibang mga servisyo at programa, sila po yung pinaka-nangangailangan talaga ng tulong. And what we did in Happinoy is with our partners po on the ground, mga LGU, mga NGO, mga cooperatives, mga microfinance, ginugroup together po namin yung mga tindahan, yung ilang local producer, at ino-organize po namin sila into a group. At yung grupo pong yun po yung Happinoy. Kasi sabi ko namin, ang Pinoy dapat happy, no? Happy tsaka Pinoy. So Happinoy program po yung tawag po namin. Wow, ang ganda naman nun. So, kunyari, meron na isang organized group. Lalapit sila sa inyo? So, paano yung mekanismo doon? Actually, kailangan lang po silang mag-email sa amin or matawagan po kami. Yung email address po namin nasa website po. No? The website is
www.happynoy.com or pwede rin po sila mag-email, no? info@happynoy.com, madaling-madali lang humahanap. And pwede na silang mag-send ho ng sulat or mag-send ng message na gusto po nilang sumama sa programa. And usually we can really accommodate naman eh. Kung meron na po silang pre-organized group. Of course, kinakailangan din po, marami po silang mga miyembro kasi kung ilan lang, syempre may cost rin po yung programa po natin no, in terms of the training kahit po sa kanilang pag-organize. Usually kailangan maybe at least 100 yung mga tindahan nila or mga 200 po na tindahan. Or mga kooperatiba naman po tsaka microfinance, libo-libo yung mga miyembro niyan. No? So, hindi ko mahirap makakuha ng ganung kalaking number. No? But usually kung meron kayong local group, about 100 to 200 na sari-sari store, pwede ko namin talagang maging kapartner po yan sa Happy Noy program. I see. Tapos ano pong training o programa sila ang mabibigay sa kanila? Actually, yung training program po namin, yung pinaka-puso po ng programa po namin, no? Kasi talagang nagsisimula po yung Happy Noy sa tinatawag po naming mindset shift, no? Or yung pag-iiba ng pag-iisip. Okay. Kasi po yung marami po sa ating mga kababayan, magagaling, matatalino, hardworking, no, masisipag. Yung problema lang, sila mismo hindi nila alam na magaling sila, matalino sila at masipag sila. No? So, yung unang-una po natin ginagawa is talagang may pagkakaiba dun sa pag-iisip, no? Yung paradigm shift na pwede po tayong maging successful. No? May kakayahan po tayong maging successful, kumita para sa ating mga pamilya kung handa po tayong matuto, handang magtrabaho, handa ho na maging wise, no, maging smart sa ating pagpapatakbo ng ating negosyo, merong success na pwede pong makuha. And pagkatapos po niyan, so that's part of the training, no? And pagkatapos po niyan, yung business skills po natin, pag-inventaryo, pag-hawak ng pera, pag-handle ho ng finances, kasi po, sometimes nag-negosyo tayo, hindi naman natin alam, nalulugi na pala tayo. Correct. Kasi dumimix po natin yung cash flow tsaka yung income. So may mga times na kailangan klaruhin yon. Dapat sa kahit anong oras yung ating mga miyembro, alam ho nila kung kumikita sila o hindi, alam ho nila kung ano po yung goals nila para sa kanilang negosyo, at malinaw ho yun, no? So inventory, financial management, mga bagay-bagay pong ganyan, kasabay po ng values formation. Kasi ang ginawa ko namin sa Happy Noy, mix na ho yan, no? Hindi ho siya magkahiwalay. Kasi nakita po namin na kahit anong negosyo pa yan, kung hindi tama yung mindset mo, wala po yung values na kinakailangan mo para maging isang successful na entrepreneur, hindi ka rin nalaki bilang isang negosyante. And on the other hand, kung ano pa mang business skills ang gusto mong, o ano pang values formation po yung gusto niyo pong gawin, kung wala pong kaakibat na economic empowerment or yung pagdagdag po sa ating kita, mahirap din po, no? Kailangan masustain yung mga values formation dahil mas kumikita at mas nagkakaroon ng lunas yung pamilya po. So, we've combined. So, ito ba yung pinaka-plataforma mo rin sa iyong pagtakbo sa Senado? Actually, isa ho ito. Isa po ito, no? Of course, before ako naging social entrepreneur po, maraming taon din po tayo nagtrabaho sa youth sector. So, isang malaking sector rin po yan na ating pong gustong i-represent sa Senado. Of course, yung youth natin, ako po yung pinaka-batang tatakbo po next year. And of course, yung mga micro-entrepreneurs po natin. Kasi kung yung dalawang sektor pong yan umunlad, sigurado pong uunlad yung ating buong bayan. No? Napakaraming kabataan sa Pilipinas, napakarami rin ng mga micro-entrepreneur. Yung maganda ho kasi sa mga nagdinegosyo, ito ho yung mga tao na nagsabi na, gusto namin makilahok sa, ayaw ho namin tumatambay lang, no, or unproductive. Gusto ho namin tumulong talaga doon sa posibleng kinikita ng ating pamilya, doon sa kanilang negosyo. Kaya ito po talaga yung kailangan supportahan pa. At panghuling tanong, kamusta naman po ang buhay na bagong mag-asawa? Well, alam niyo, masaya, no? I mean, masaya po. 2 months na po akong kasal. Opo. Very, masaya po siya. Very, how do I say it? Kumbaga po, maganda po na may nauuwian ka na nagmamahal sa'yo. Kumbaga, it's nice to come home to somebody who loves you at hinahanap-hanap ka. That's a great feeling, isn't it? It's a great feeling, I'm very happy ho talaga na pumayag po yung aking asawa na pakasalan po ako. Okay. Well, we wish you all the best both in your married and in your professional life, political Thank career. You po.
Alam At, niyo po, oo. napakasaya pong pag-usapan ng negosyo kasi ano po yan usually puro politika po pinag-uusapan ko na these days, but when you go back to social enterprise, kung paano po pwedeng umunlad yung mga pinakamaliliit na negosyo, mga kababayan ho natin na nangangailangan. Yeah. Ito ho, napaka-refreshing pong pag-usapan. At Maraming salamat. At kasama po ninyo kami dyan, Bam. Thank you, ma'am. Salamat po. Okay, so thanks again and have a great day. Thank you very much, ho. Ayan po, si Mr. Bam Aquino, inyo pong napakinggan dito po sa programang Ang Tipo Kong Negosyo. Ay, papaalala ko lang, ongoing ngayon, o ngayon pala magbubukas, La Union's Fairest, trade fair na inorganize ng DTI La Union. So, Yun. puntahan po ninyo sa Festival Mall, dyan po sa Alabang. Okay. Okay, so partner, paalam na tayo. Salamat sa iyong pagsama sa aking ngayong umaga hanggang sa susunod. At syempre, babatiin ko lang yung ating masugid na tagapakinig, si Mr. Alberto Imperial ng BOI Investments Assistance Division. Thank you, Albert. At sa lahat ng ating mga tagapakinig. Partner, you have a nice weekend. Have a nice weekend too. Ayan ka na naman. Formal ka Ma'am na. Telma. Ano ka ba? Para kang teacher talaga. Ano ka teacher, nag-a-apply ng trabaho. Anyway, hanggang sa susunod po, thank you very much. At kayo po ay sumama na naman sa amin sa isang oras. Hanggang sa susunod po na Biyernes, ito po ang inyong lingkod, Thelma Dumpit Murillo. Have a nice weekend.